Okay, happy morning po buong Pilipinas at lalo na dyan sa ibang bansa. O hala, meron pong kasama ang inyong lingkod ngayon, ang isang masipag na ating kasama sa hanap buhay, si Miss Katja. Happy morning sa iyo, Miss Katja. Okay, happy morning din sa iyo, kasamang Horizon. At happy morning sa lahat ng nakikinig, Luzon, Visayas, Mindanao, at pati sa ating mga kababayan dyan na OFW sa iba't ibang panig ng ating Uy, baka meron kang kapamilya dyan sa ibang bansa. Marami. Marami. Halos lahat naman, di ba? O hala, at binabati rin po natin yung ating arkitekto ng buong mundo, si Architect Aaron Supremo. Yung magaling na arkitekto talaga naman. At nakikinig din po sa atin ng isang artista na bata, si Paul Sanas. Happy morning sa iyo, Paul. Happy At morning. mga OFWs po natin. At belated happy birthday kay Lito Cipriano. Happy birthday. Of course, sino pang babatiin mo dyan? Ay, syempre, yung aking 8 anak na ngayon ay naka-online din. Happy birthday. Walo sila, Happy birthday ano nga pala. Happy morning sa inyong lahat. At yung aking yung pamilya nila Reynaldo Suba dyan sa Pineg, Botolan, Sambales. Alam ko via internet sila ay nakikinig din. At yung aking mga hipag dyan sa Baliwag, Bulacan. Happy morning sa inyong lahat. Happy morning. Ayan. Boy, basahin natin, sister, yung komento ni Miss Rose na ating masugid na taga-subaybay po dyan sa Saudi Arabia. Happy morning, sabi Miss Gars. At sa lahat ng Happy Morning team na members po nito. Napakaliwanag ng buwan at araw sa mga napakaganda ng topics sa buong programa ng Happy Morning. Ganda ng pagbabago sa taon na ito. Sana makasali ako lagi sa komento mo. Lagi kang kasama. Dami mo ang premyo Ang daming premyo halos na sa kanya. Talino mo, ilabas mo para sa ating bansa at mahalagang topic sa araw-araw. Dito lang po yan sa DWBL Happy Morning Programa. Arriba-arriba. O, di ba? Nag-arriba-arriba ka. It's so nice to be happy. Shalala. O, di ba? Everybody join us. Sabi nito. Good luck. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Miss Rose po ng Saudi Arabia. Okay, at kay Alicia Ron po nandyan sa Andres Bonifacio, binabati rin natin. Ganon din si Paul de la Cruz, Ng yung project Saudi control Arabia. ng Al-Jabari, Yes, Jaber Energy. Yun, Diba? taga Saudi Arabia yan, nasisipag yan. Mga Talaga naman? kumsupilyan po natin. Kasama din dyan si June Moga. Yan, isa po yan na masipag na mga kababayan natin, ng mga OFWs na marami sila mga ginagawa doon, sister. O kasama yun sa Springfield, Missouri, si Jerry Katapang. Yan, umatapang talaga yan. Pinoy Happy yan. morning, oo. Andyan din si Gary Kibal, ayan, OFWs pa rin yan. Kasama si Mr. Ernesto Ganado. At si Edwin. Ayan, si Edwin Edwin Carrillo. Carrillo. Dyan. At ng UMD, si Jim Salas. Happy morning, Jim. Oy, daddy yan ni Paul Salas, sister. Si Miss Katya po pala itong ating Hello kasama. po. Oy, wag daw po nila kalimutan panoorin yung Okatukat sa Channel 2, ha. Start na po yan sa Feb 4. Sister, kaya manood ka ng mga anak mo, manood na. Bidang-bida dyan yung gwapito na anak ni Jim Salas. Na si Paul Salas, at kasama dyan sina Makisig, si Jane, si Sue at si Joss. Hala? Ayan. Birthday yata ni Michael Rebaya. Oo, Dito belated sa na yun. Priano. Oo. And Lorna Pangan, Tadokoro. Magaling niya Ano ba ito, mga hapon ba? Yung anak niya ang may birthday. Okay. Pero belated na rin yan. Okay. At pinababati naman niya yung kayang mga kapatid daw. At ayan. So, mabuhay daw ang ating programa. Ayan, buhay na buhay. From Singapore, meron tayo si Lenny
Rebueno Salaya. Yan, si Happy Mari morning Lenny, sa'yo, happy Lenny. morning. At si Toto. Ngayon, malapit na naman uwi yan, kapatid. Aba, yung grupo mo to. Oo. The Way of Pop Girls. Yan, syempre Diba? nandiyan si Jean ngayon na dito sa Pilipinas. Happy morning sa'yo, Miss Jean. Okay na, At kailangan kasama na yung pamilya. makilala ko yan. Oo, dapat makilala Ang mo ganda dito mo rin na ba yan? Ay, mas maganda sila. Ay, gano'n. Ayan, si Esme, si Tess, at lalo na si Sweet, na ay, si Sweet, magaling po sa karate, kaya lagot silang lahat. Naku, hindi pwede ligawan to. Naligawan na nga, naging Ay, ganun asawa ba? pa. Ay, ganun. Oh, hala, taga California, Francisco, nandyan si Alan Hill, happy Oo, morning sa'yo. yung taga-Angono Rizal din, si Richard Gatti Oy, at isang Enal family. Oo, manunulat yan si Richard Gato. Talaga? Kadugo natin yan. Okay. From Saudi Arabia, meron din tayo. Ayan, nabanggit na natin yung mga yan. Sila na lang lagi. Okay. Si Lina Kayanan, happy morning ng UP. Marami po Kapampangan siguro to, kayanan. Oo, baka nga. Marami tayong mga kaibigan na taga-UP, no? Sa Diliman. Okay, at sa Bacolod, mga taga-Bacolod, no? Happy morning dyan. Yung ating Miss Mascar, happy morning. At kay Cheryl Rubin, happy morning sa'yo. From Quezon City, meron din si Christine Casiple. Yes. Sa Jasa. Yes. Si Leo Abitan. Yes. Oy, Oy, hindi rin. Luzon, Ohio. Visayas. Yes, Ohio Gozaimasu naman tayo sa Japan. Andyan si Joey Pineda. Ano ibig sabihin nun, Ohio? Good morning. Happy okay. morning. Diba? O, meron Okay, tayo si from Deska. Olonga po. Oo, marami dyan taga Olonga po. Okay. Si Nailiram Silopa, nandyan. Flory May Soheros. At si Marlon Montes. At Marilyn Napoles. Oy, pinsan-pinsan yan, mga Mga Napoles. Napoles. Si Carolina, at ang mama ko nandyan na rin, at si Kukoy. At lalo na to si Nining. Yan. Ferdinand de los Santos, happy morning. Pagyo family, condolence muli ha. Happy morning. Melodina po. Sohero, Benedicto. Yes. Happy morning dyan lahat mga taga-Olongapo City. From Baliwag, Bulacan, meron din tayo. Oo, si Boyet Luna. Nandyan. Ay, taga dyan din yung aking mga hipag, diba? Yung binanggit ko kanina, yung oo. Santos family. Yan, mga Diba? taga dyan na Bulakenyo, happy morning. Si Rod Alaan at nagsama na yung asawa, happy morning. At pumunta naman tayo ng Hong Kong, kapatid. Nandiyan si Sherilyn Lazaro Vicente at si Jong. Happy morning sa inyo dyan, Jong. At syempre, oo, nandiyan si Bibet at si mga iba pa dyan, mga OFWs natin. Naku, marami po sila. Talagang sila sila. Maraming salamat kung nandiyan po inyong lingkod. Talaga naman po napaka-hospitable nila. Kasama rin dito sila JJ, Popida. Oo, mga taga-RCDs yan. Mga dati mga magagaling na mananayaw. Recording company daw. So, ibig sabihin sila yung mga nasa television, mga mananayaw natin. Magagaling to siya. Oo, nandiyan sila Roy. Lalo Sila na Jovi Crisini, Granado, Lorna Pangan, Padoroco. Oo, lumataw yan. Lumilipad yan sa ere. Parang ikaw? Diba ikaw yun? Kasi anong araw. At si Nick, nandiyan na sa Hong Kong yan eh. No? Naging ganun din si Rowie, Bungay, June Muga, si Lito Cipriano, no? At Neco At Benes yung sa talent Talia. manager ni Isko Moreno, si Daddy Wawi Rojas, happy morning po. Yan. Kaya Tamayo, happy morning na rin po. Napakaswerte ko pala, katabi ko yung magaling na dancer ng Way of Pop. Wala na yun, kalimutan na yan. Okay tayo tagapaglingkuran sa ngayon. Okay. Si Limuel Taruca, nandyan na rin po. At si Nicole Sasasi, yan. Mga media partners natin, happy Sila morning. Bernard Minyosa. Nako, Bernard, kumusta ka na? Tagal na tayo hindi nagkikita. Si Lay Angeles. Oo, si Lay Didi, no? Angeles. Happy Sino morning. to? Si Cute Gilaga. Gilaga? Cute Gilaga. At yung taga Quezon City Press Ay, syempre. Corps natin. Yung aking, presidente. yung ating presidente na mabait at talagang kapitapitagan. Talagang yung ating Quezon City Press Corps ngayon ay talagang magagaling at naiayos niya. Yung mga pagkakamali na itama niya, marami siyang nagawa ngayon. Yan ang tunay na At may mga namumuno project na nakahilera ngayon, kasamang halimbawa Horizon, Isa rito yung tungkol sa Bantayog Award na gagawin. Actually, matagal ng project yan, pero ang pinakamaganda sa lahat ng ating mga kasama ngayon sa Quezon City Press Club ay magkakaroon na ng ID. Officially. Wow, Diba? kaya walang house shout. Hindi Tama naman. ba? Kahit ang lahat naman para po sa atin. At least yung respetohan ba sa Kasi mga mas maganda yung magkakasama. sa magkakasama. Kay bago, kay luma, kay ikaw ay kasi ganito arawan. kapatid, tayo nang nadal media tayo, di ba? So tayo
tagapagpuna sa iba, sarili natin, hindi natin napapuna. So, dapat po talaga, bago tayo pumuna sa iba, tingnan muna ang ating mga sarili. Kaya tayo mga media talaga, malaki po ang tungkulin natin. Tayo ang mata ng bayan, mata rin po nila tayo eh. At saka ang importante lang kasamang Neliga, ang importante ay itong ating mga kasamahan sa media, hindi porke sila ay nasa maliit o nasa malaking network. Yan ay ituturing mo na hindi kasama o sinasabi mong hausyaw dahil maliit na istasyon lang siya o hindi siya arawan. Hindi po lahat ng gumagawa ng parehas na ginagawa natin, mapayan ay nasa print, nasa radyo, nasa internet. Yan ay mga kasama natin at kahit sa anong bagay, yan ay dapat respetuhan lang. Abay, tama. So, dapat po, kaya nga pag-ibig eh. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Ayan, kaya mag-ibigan ng mga media at gumawa tayo ng tama, di ba? So, okay, at kay taga-London naman kapatid, at wala katapos ang batian niya. Gary Sarte, ganun talaga, marami tayong mga friends. Valentina Mistoso, si Lani Leway. Ayan, may nag-text, si Sweet pa rin. Tweet mo na rin, Mama ni Jean, si Tita Lisa Pulyamar, at si Junel Reyes, brother ni Jean. Forward ko message mo. Thank you. Okay, happy morning. Happy morning sa inyo. Yan, maraming salamat. Pare-parehas. Mami, Kung yan kay Mami, baka makakalimutan mo. Oo, happy Chinese New Year. Mamaya magbatian tayo sa New Year, no? Okay. Ayan, so Tita Lisa, Pulamar family, happy morning din po. At kay Lani Lijan, happy morning. Kay Valentin Amistoso, happy morning. Mga taga-Maplaganon, sa Leyte, nandiyan sa Almira Malate Seda. At ang taga-Angona Medics, nabibisaya. O, di ba si Dr. Bel Labaw. Yan, si Dr. Talaga mabait po yan. Mga taga-Finesas dyan. Si Richie and si Kiki Sigondo. Happy morning! O, at happy morning, ha? O, si Rapi Rico. Text. Ayan. Happy morning sa'yo, Rapi Rico. Okay, at marami pong salamat. Yan pong ating mga binabati sa araw na ito. At Chinese New Year na, no? At alamin natin kung ano po yung mga nais natin na malakap sa araw na ito, mga balita. At happy morning din sa nasa mga palibot ko namin. Nasa Figaro tayo. Maraming salamat sa place na ito. Next time, sponsor. O, diba? Kaya alamin natin may-ari dito. Magpapa-sponsor tayo. Happy morning po mga malati taga-subaybay. Si Miss Horizon Chaser po ito at kasama ko si Miss Katya. Mapalad akong nakasama ngayon ng ating magaling at matapang na broadcaster ng Happy Morning. Okay, maghanap buhay po muna tayo. Happy morning! Okay, narito na po mga ulo ng Balitang Pinas sa Happy Morning. Nako. Okay, PGH Director, bastos sa media. Ganon? Sino media naman ang pinastos, no? Alamin natin mamaya. Okay, at kasabay ng highlights ng Dinadyang Festival sa kabistahan dyan sa Senior Santo Niño, 130 pamilya na wala ng tirahan dahil nagkaroon po ito ng malaking sunog sa Iloilo. Oil price rollback ang ilang maliliit na kumpanya, ang langis. Nako, mahal na naman ang lahat. Walang katigil-tigil. Okay, at narito pa ang 300 pulis sa Chinatown. Ilang kongresista tinututulan ang pagbasura sa overseas absentee voting. Nako, so all spill, pangamba sa paglubog ng barko. Dapat 2 buwan lang daw umano ang impeachment trial kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon yan kay Senador Juan Ponce Enrile. Alamin, at impeachment trial pa rin kay Chief Justice Renato Corona. Tuloy po yan bukas. At para naman sa ulo ng mga balitang ibang bansa. Okay, mga ibang bansa tayo dahil ito ang Representative G. Forbes
magbibitiw po sa US Congress para mag-focus sa kanyang recovery. Oy, US warship nakapasok sa Strait of Hormuz na walang insidente. Ganon, offloading guidelines dapat seryosohin daw ayon sa Bureau of Immigration. At arriba, antabayan na rin po natin itong tringgahang showbiz balita natin na kung saan si Katy Perry late sa show nito ay naku, nag-sorry dahil late. At nag-sorry naman sa kanyang fans. So yun po yung aantabayanan. Oo nga. Sa mga mahilig sa chismis sa ating showbiz. At para naman sa kalusugan ngayon, no? Tip sa pampajeta na matipid, parang bagay na bagay sa akin to. Para sa'yo yan, kapatid. O, yung mga taba-taba dyan. Aray ko. Yan ang kanilang tabayanan. Okay, at para naman po sa ating balita, takang Pampinas. At dudurugin natin nito at talaga medyo himay-himayin. Lagot ka. At talagang yan po, yung ating Philippine General Hospital na Director, Bastos sa media. At yan po ating At para naman dun sa napapanahong alam mo ba? Ano nga ba yun? Etika. Tila naglaho na nga ba? Kasi Laho na nga bastos ba? ka nga Kasama yan. Okay, yan po ang ating mga ulo ng balitang Pinas. Dito lamang yan sa Happy Morning. Okay. Balitang Pinas tayo, PGH Director Bastos sa media sa kagustuhang makatulong nakaranas pa ng magaspang na pakikipag-usap ang isang media kay Dr. Jose Castillo Gonzalez ng Philippine General Hospital kamakailan. Ang pasyenteng humingi ng tulong kay Miss Horizon Chaser ng Happy Morning sa isang himpilan ng radyo ay si Michael Rebaya na nakalabas na lamang sa nasabing ospital nang walang anumang tulong o kahit makausap man lang ang naturang direktor ng PGH. Dahil nasa gobyernong ospital at isa siyang media, ay inakala ni Horizon na magiging maganda ang muling pagkikita nila ng minsay na tulungang doktor ng PGH. Sa kanyang kabiglaan ay itinanggi siya ng nasabing direktor ng PGH at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong mailapit ang tulong ang nasabing pasyente at nangatwiran pa na umano'y may bisita mula sa PhilHealth. Ang bastos na doktor ay matatandaan na may nakasampang reklamo ng mga Board of Regents dahil sa di magandang pag-uugali nito sa kawalang malasakit sa mga pasyente ng PGH. Bagaman sinasabing isang buwan pa lamang umano ito mula nang ito ay naluklok bilang pinuno ng ospital. Okay, at kasabay ng ating highlights ng Dinadyang Festival sa kapistahan po ng Senyor Santo Niño. 130 na pamilya na wala na tirahan dahil sa malaking sunog dyan sa Iloilo City. At umaabot na nga po sa mahigit na 200 mga bahay ang tinupok ng apoy. Dahil nga nito sa malaking sunog na nangyari dyan sa lungsod ng Iloilo kahapon lamang. Kasabay dyan sa highlight ng selebrasyon ng Dinagyang Festival sa kapistahan po ng Senyor Santo Niño. At tumagal na mahigit na 3 oras ang sunog bago na-control ng mga bombero ang apoy at kinakailangan pang responde nito mga fire truck nito mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Iloilo dahil naubusan ng tubig itong nauna mga fire trucks na ito. So wala naman po nga naiulat na nawala o na namatay dahil sa insidente. Bagamat inihayag ni Iloilo City Mayor Jeda Patrick Mabilog na may 4 na sugatan. Ang sunog ay nagsimula daw po yan sa Tansa Timawa Zone 2 at lumawak dyan sa karatig ng Barangay Tansa Esperanza sa Tansa Malipayon at Mabolo Delgado sa city proper area ng Iloilo City. Sa ngayon, umaabot na sa 130 na mga pamilya ang pansamantalang nananatili dyan sa paaralan bilang pansamantalang tirahan. Hindi pa matiyak ng Iloilo City Bureau of Fire Protection yung pinagmulan ng apoy at nagpapatuloy pa sa ngayon ang kanilang investigasyon. Samantala, sa kabila ng trahedya na dala ng sunog ng lungsod ng Iloilo, itinuturing na matagumpay ang selebrasyon ng Dinagyang Festival kung saan 13 competing tribes po ang nagpakitang gilas nitong
yung ati-atihang tribe sa competition. Nakuha pa rin ng defending champion na si Trigo Pan ay ang kampyonato nito dahil sa kanilang ipinamalas na performance, lalo na ang kanilang costume na ibong agila. So, Oy! nakukahan. Oil price rollback naman ang ilang maliliit na kumpanya ng langis matapos ang apat na magkakasunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo pagpasok pa lamang ng bagong taon. Nag-anunsyo ang ilang maliliit na kumpanya ng langis at oil price rollback kahapon ng umaga. Una nang nag-anunsyo ng 25 centavos na bawas sa kada litro ng kanilang gasolina ang kumpanyang Flying B na epektibo alas 12:01 ng hating gabi, habang 80 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kanilang diesel. Ganap na alas 6 ng umaga naman ay sabay-sabay na nagpatupad ng bawas presyo ang may 20 centimos kada litro na premium at unleaded gasoline ng Petron, Pilipinas Shell, Chevron, Total, Eastern Petroleum at Sea Oil, habang 40 centavos naman sa regular gasoline, 80 centavos sa diesel at 90 centavos naman para sa kerosene. Bago nito, inanunsyo noong nakaraang linggo ng Department of Energy na posibleng magkaroon ng rollback sa produktong petrolyo dahil na rin sa pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Okay, happy Chinese New Year po, no? Sa ngayon, na kung saan, dyan po sa Chinatown, 300 pulis na ang ipinakalat at umaabot na nga sa 300 pulis Maynila ang nakakalat ngayon sa Chinatown upang siguruhin po ang maayos at payapang Chinese New Year. At kasabay nga nito ay nananawagan naman si Manila Police District Director Chief Superintendent Alex Gutierrez sa publiko na pupunta dyan sa Chinatown na iwasan na magdala po ng mamahaling gamit upang wag magsuot naman ng or wag po sila mapahamak nito sa mga kawatan at wag daw po magsuot ng mamahaling alahas at maraming pera para maiwasang mabiktima ng masasamang elemento. At isasagawa naman ngayong alas 9 ng umaga itong Chinese New Year Grand Parade na magsisimula po dyan sa Plaza San Lorenzo, Ruiz. Ayon kay Superintendent Ronaldo Nava, hepe ng Manila Traffic Enforcement Unit, sa kabila ng walang ipasarang kalsada, inaasahang babagal ang trapiko sa mga daraanan ng paradahan. At kabilang dyan sa ruta ng parada mula sa Plaza Lorenzo ay dediretso ito sa kalye ng Condesa, Umpin, Santa Cruz, Dasmariñas, Quintin Paredes, at muling babalik sa Plaza Lorenzo po yan. Kaya inabusuhan ni Nava itong mga motorista na iwasan na po itong mga nabanggit na lugar para hindi po maipit sa trapiko. Oy, ilang kongresista naman na tinutulan ng pagbasura sa overseas absentee voting. Tahasang tinutulan ng ilang kongresista ang planong pagbasura sa overseas absentee voting o OAV scheme para sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Sa halip umanong sisihin ng pamahalaan ng OFWs sa mababang porsyento ang nakaboboto sa tuwing may nagaganap na halalan sa bansa, dapat na kumilos ang COMELEC o Commission on Elections at Department of Foreign Affairs upang lahat ng OFW ay magamit ang karapatan ng mga itong bumoto. Sinabi ni Dasmariñas City Representative Elpidio Barzaga Jr., chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform, sa patuloy na pagbagsak ng bilang ng mga pagpaparehistro para sa 2013 midterm election ay dapat nang kumilos na ang mga kinaukulang ahensya na patid na noong May 2010 presidential election ay umaabot sa kabuuang 589,830 OFWs ang nagparehistro bilang absentee voting, subalit tanging 153,323 lamang ang nagawang makaboto. Ganon. Okay, at narito naman ang Wall Steel. Pangambayan sa paglubog ng barko at nakatakdang magsasagawa po ng inspection sa pamamagitan ng aerial survey itong Coast Guard District Bicol sa lugar kung saan nga po ay lumubog dyan itong MV Sun Spirit sa karagatang sakop ng Catanduanes. Ito'y dahil na rin po sa pinangambang oil spill nito mula sa international vessel at napag-alaman kay PO3 Romel Mandresa na PCG Operation Officer yan na hindi nila inalis itong posibilidad na pagtangos ng petrolyo mula sa nasabing barko matapos nga ang tuluyang paglubog nito kahapon.
Bandang alas 9 kagabi nang dumating sa Coast Guard Legazpi District. Ito po yung 14 na mga Indonesians at Korean crew at maging ang mga kapitan ng barko matapos nga ang halos magdamag na pagkakababad sa tubig. Una rito, idiniklara ng kapitan na tuluyan ng lisanin itong kanilang sasakyan dahil sa unti-unting pagtagilid dito dahil sa manoy maling pagkakarga ng mga iron ore na katakdasan ng ibiyahian mula sa Leyte patungo sa Shanghai, China. Samantala, kinumpirma na rin po nito ni Captain Felipe Macababad na nasa mabuti na ang kalagayan at ligtas na rin sa anumang karamdaman itong 14 na tripulante kung saan nga po ay sinagawang medical examination na lumabas na wala namang gaanong nasaktan or nagkaroon ng hypothermia kung kahit mahabang oras nga yung pagkababad sa tubig dagat. Ayon kay Seaman First Stanley Pervera, sinabi nito na huli umanong nakita itong MV Sun Spirit bago pa man ito tuluyang lumubog po sa layong 34 na nautical miles southeast ng Binorong Point, Catanduanes. Kinumpirma rin ito na nakatagdag ito turn over po ng kanilang ahensya dyan sa Bureau of Immigration itong mga tripulante ngayong araw. Dapat 2 buwan lang. Yan ang sinabi sa isang impeachment trial kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon yan kay Senador Juan Ponce Enrile. 2 buwan lang ang dapat na itagal ng presentasyon ng ebidensya sa magkabilang panig sa idinaraos na impeachment trial kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Senador Juan Ponce Enrile, inihahalimbawa nito ang pagmamarkas dokumento ng Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN na kumakain ng mahabang oras. Sa hanay naman ng prosecution panel, ang depensa umano ang nagpapabagal sa proseso sa paggamit ng maraming teknikalidad. Sinabi ni Marikina City Representative Miro Kimbo na gumagamit ng teknikalidad ang depensa upang harangan ang pagpapalabas ng ebidensya laban kay Corona, partikular na sa SALN nito. Bukod sa delaying tactics, binira din ng senador dahil sa umunoy pagpiling sa impeachment trial. Agad namang dumepensa Senador Judge Alan Peter Cayetano at sinabing bagamat may obligasyon silang maging impartial sa paglilitis, dapat umanong matiyak na lalabas ang katotohanan sa paglilitis. Sa iba pang ulat, hindi umano sigurado kung makakaboto si Senador Judge Miriam Defensor Santiago pag dumating ang oras ng paghuhusga kay Corona dahil nakalib ito. Alam mo, kapatid, yung sound na ina yan, ay talagang sang-ayon tayo na maging aktibo, ano? Dahil dyan nakikita natin kung bakit ang mga kongresista natin at babang mga nasa ahensya ng gobyerno ay nagkaroon ng mga magagarang mga sasakyan, mga bahay, at malaking tulong itong sound-in natin dahil yun na nga ay pwede nilang ikumpara sa lifestyle ng isang mamamayang Pilipino na mayayaman dyan or nasa ahensya nga ng gobyerno, kung tugma nga ba yung kanilang kinikita sa kanilang mga ari-arian. Kasi alam mo naman dito sa bansa natin, maraming mga hokus-pokus, maraming mga illegal. So dyan natin makikita ngayon, itong mga namumuhay sa ating bansa, ay matitino nga ba? Mamaya tatalakayin natin yan, Papyaw. Parang hindi ako medyo, actually, kagabi sa programa namin sa DZXL, yan ang talagang pinakabuod ng aming tinalakay kung ano yung malaking bagay, tama ka, malaking bagay yung SALN na yan para makita natin kung ang isang opisyal ba o politiko sa ating pamahalaan ay gumagawa ba ng katarantaduhan. Tama bang salita yun? So mamaya malalaman natin. Mamaya sa ating malalaman natin. balitaktakang Pampinas, isama natin. Medyo nangangati na kasi tayo. Okay, at ipagpatuloy ang ating balitang Pinas pa rin. Itong impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. Tuloy na po yan bukas. At isang mahabang pagpupulong nga po ang gagawin ngayong araw na defense team ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito nga po ang kinuperma ngayong umaga ni Defense Panel Spokesman Atty. Ramon Isguera. At kabilang umano, dito yung mga pag-usapan sa meeting po. Ito yung magiging diskarte nila bukas sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Ito po yung issue sa pagiging prosecutor ng ilang senator judges at kung paano nila harapin ang sinasabing
eksklusibong testigo ng prosecution. At sinabi ni Esguerra, maaga pa bukas ay maghain na po sila ng memoranda para questionin yung mga nilalaman ng Article 2 dahil sa tingin nila ay masyado na itong lumalayo sa nagiging usapan dyan sa impeachment court na ginagawa ngayon ng prosecution. At particular umano rito ang statement of assets liabilities ng network ng SALI ni Corona dahil maging hindi nakapaloob sa articles of impeachment ay isinama na. At nireklamo naman ni Atty. Esguerra na may dalawang miyembro ng prosecution na kumukuha ng video sa kanilang mga cellphone noong ginagawa itong markings po ng SALI ni Corona. Bagamat hindi umano alam ni Esguerra ang pangalan ng mga ito, pero namumukhaan daw niya itong mga ito, kaya maliwanag daw ito ayon kay Esguerra na bawal yung naging asta nitong prosecution sa ilalim ng Gag Rule o Senate Rules ng impeachment. Kaya ayon dyan kay Defense Counsel Attorney Judah Roy III, umaasa pa rin sila magiging patas itong mga senator judges sa pagtalakay sa kaso na napakahalaga sa bansa. Oy, tumungo naman tayo ngayon dito sa ating balitang ibang bansa. Okay, ang ibang bansa naman tayo at tumawid tayo. Sumakay na rin tayo ng barko after plane. Para mas gusto ko aeroplano, takot sa tubig. Oh, hala! Eto na, ang Representative G. Forge magbibitiw po sa US Congress para mag-focus sa kanyang recovery. At sa Arizona nga ay inanunsyo ni Arizona Representative Gabriel G. Forge yung pagbaba sa pwesto. At sa kanyang mensahe sa social networking sites at kanyang Twitter or Facebook or sa YouTube, inihayag nitong mambabatas na nakatakda siyang magsumiti ng resignation ngayong linggo na. Ito yung upang matutukan umano ang kanyang recovery para tiyak na gumaganda na ang kanyang kalagayan. Kaya nasa high spirit umano siya at hindi tiyak na babalik pa para magsilbi sa mga constituents dito kapag lubusan ang naka-recover. Sa ngayon ay nasa rehabilitation period pa rin yung mambabatas makaraang mabaril sa gitna ng kanyang meet and greet sa Tucson, Arizona. Kaya nalungkot naman itong si US President Barack Obama na pansamantalang pagkawala nga ni G. Forge sa Kongreso. Ayon sa Pangulo, ang mamimiss ng lahat ay yung pagiging masayahin ng kongresista at magkaroon ng special election sa Arizona na magiging kapalit ni J. Force. Kaya nagbigay-pugay naman po ito si J. Force sa mga kapwa nito na mambabatas. US warship nakapasok sa Strait of Hormuz na walang insidente. Mula naman ito dito sa Washington. Sa kabila ng tensyon sa Persian Gulf, matagumpay na nakadaan sa Strait of Hormuz ang aircraft carrier ng Amerika. Ayon kay Lieutenant Rebecca Rebarich, tagapagsalita ng USP Fleet sa Gulf region na kumpleto ng USS Abraham Lincoln ang regular at routine passage nito sa Strait of Hormuz na walang anumang insidente. Ito ay makaraang kumambyo ang Iran nitong Sabado sa unang banta nito na gagawa ng aksyon kapag bumalik pa sa strategic gateway ang barkong pandigma ng Amerika. Kung noon ay nagbanta, sinabi ng Iran nitong Sabado na itinuturing na routine na ang pagdaan ng US warships sa Strait of Hormuz bilang bahagi umano ng permanent presence ng US forces sa Gulf region. Maalala na nitong mga nakaraang linggo, muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Makaraang nagbanta ang Tehran na isasara ang Strait of Hormuz kapag nagpatawag ng oil embargo ang Western powers. Subalit tiniyak naman ng Amerika na hindi ito papayagan at nakahanda sa military action kasabay ang pag-deploy ng dalawang aircraft carrier sa Persian Gulf. Ang Strait of Hormuz ay ang dinadaanan ng langis na inaangkat mula sa Gulf region. Okay, at ito pang nalakap natin ng mga balita sa ibang bansa. Offloading guidelines daw dapat seryosohin yan ng mga nasa Bureau of Immigration. Umapila nga po rito ang Filipino migrants rights groups natin dyan sa Middle East po ng mga opisyal nga dyan sa Bureau of Immigration na maging seryoso daw po dapat ang mga ito at tapat sa pagpapatupad ng bagong offloading guidelines na inisyu yan ng Interagency Council Against Trafficking. Noong nakaraang linggo ay naglabas ang IACAT ng bagong guidelines matapos magreklamo itong Migrante International Chapters sa Middle East at particular dyan sa United Arab Emirates noong nakaraang taon. Dahilan sa mga kaso, itong arbitrary
na offloading ng mga OFWs at kanilang mga kaanak na bumabiyahe gamit ang visit visa. Ayon sa iba't ibang OFWs group po ay naging gatasan umano itong mga OFWs sa kanilang mga kaanak bunsod ng pangingikil umano ng mga immigration officials para lamang mapayagang makabiyahe pa sa bansang UAE. Ayon kay Migrante Middle East Regional Coordinator John Leonard Monterona, nakasaad sa bagong panuntunan na bawat pasahero ay inobligang sumasailalim sa inspection stages nito. At hindi naman kontra dito ang migrante, ngunit iginigiit ng grupo na dapat maging tapat ang Bureau of Immigration. Abay, tama. Oh, tungo naman tayo dito sa intrigahang showbiz balita. Arriba. Oh, diba? So, ayan, Okay, arriba, mga senyoras po natin dyan. Ako, narito na po ang ating intrigang showbiz balita. At talaga naman pong etong mga tagahanga ng ating international actress na si Katy Perry ay nako, para na rin Pinoy. Late lang naman sa show. At pero nag-story po ito. Ayan. So, arriba. Bagamat pangalawang concert na po nito sa Pilipinas, etong si Katy Perry ay halos hindi pa rin po makapaniwala. Etong pop singer na mainit pa rin ang suporta ng kanyang mga Pinoy fans. So, arriba ay inilabas nga po ni Perry itong kanyang nilulob matapos ang concert ng kanyang sa kanyang Twitter account na kahanga nga daw po ang kanyang Pinoy audience. At napakagandang pagtatapos nga po ng kanyang California Dream Tour. Ito po yung one-night concert dito sa Pilipinas. Kasabay nga po nito ay humingi na rin naman siya ng kahit papaano ng paumanhin ang itong singer na ito sa kanyang mga libu-libong fans na naghihintay lang naman dahil sa 2 oras na naantala po ang kanyang show. O diba, bongga? Talaga naman, o diba, ang bilis niya rin ma-adapt yung ating Filipino time. Diba? O hala. It's more fun in the Philippines nga talaga. So, palimuhanag pa yan ni Perry, sister, na kung saan may mga ilang issue na daw po sa seguridad na kinakailangan resolbahin. Pero po, gayon pa man, tagumpay pa rin yung kanyang natapos na konsyerto. Kaya simula pa lang daw po yan yung kanyang yung inaawit nito nung kanyang kanyang siya ay nagko-concert, yung opening number pa lang nito, sister, ay nagkahiyo-yawan daw itong mga audience nito. At talagang halos na hindi naman tanda mahaw sa kakasigaw. Kaya arriba dyan dahil lang ang treat nila ay talaga namang binigay nitong singer na ito sa kanyang mga fans at kung saan ay pahalik-halik ito kung saan-saan. Balik sa ano lang sa pisngi kung saan-saan na iba no? Yan po yung lalo na ito si actor na si Ivan na kung saan ay nagubad na halos ng t-shirt niya para lamang mahalikan daw ito si Perry. O, diba, bongga? Yan po ang ating intrigahang showbiz balita. Arriba, mga senyores at mga senyoras. Oy, may special announcement. Si Jim Salas ng UMD, ang new show na Oka to Kat sa Channel 2. Start na po sa February 4. Bidang-bida na naman ang gwapito na anak ni Jim Salas ng UMD, si Paul Salas. Pati yung ibang kasama niya, sina Makisi, Jane Sue, at Josh. O hala, tangkilikin panoorin ang Oka to Kat ni Paul Salas sa February 4. Malapit na. Lagyan nyo na po ng tanda yung mga kalendaryo nyo at yung mga cellphone ninyo. Oka to Kat sa Channel 2 sa February 4. Oka to Kat, para nakakatakot. Diba? O hala, susunod na po natin ang ating kalusugan ngayon ni Miss Katya. Parang tinatamaan ako dito. Tip na pampadayat na nakakatipid. Ano ba to? Okay, yan na po ang ating kalusugan ngayon. Ako talaga naman. Meron pala tayong paraan na pampatipid na hindi natin na magbayad ng mahal. Pumunta tayo sa isang tawag dito, yung mga yung tinutusok-tusok ang mga
taba-taba natin. Para Ay, liposuction. Kaya ang mahal-mahal nun, bongga yun. Oo nga. Pampaano lang yung kapatid eh. Wala akong nagkakapera pa lang ako kaya. Ayan. So, meron tayong solution ngayon, sister, na kung saan hindi natin gumastos sa mga ganyang klaseng pampapayat, no? At ito ay yung paraan lamang yung ipag-inom ng tubig. Oo nga, nagulat ako. Pag-inom ng tubig, solusyon sa diet. Aba, dapat pala uminom ako ng uminom. Sisimulan ko na ngayon. Nangingi na nga ako eh. Ayan, sabay hingi. Okay, so yan na nga po, no? So, pagod ka na, dahil ang iba dyan napapagod dyan, sa dami ng mga nag-a-advise para pumayat, At ang iba dyan na hinihirapan na silang mag-search ng kung ano-ano pang pa-diet na dahil sa kagustuhang sumeksi at naiingit din sa mga balingkinitang mga katawan, di ba? Lalo na ako, naingit ako sa katawan mo. Medyo binog naman tayo ng konti. Pero kailangan pa rin mag-diet. Ano ka maingay dyan? Okay. So, ayan po. Ay, mga misis dyan, no? Kasi mga misis, Sister Cathy, no? Pag nanganak kasi tayo talaga totoo yan, mahirap na talagang mag-diet, ibalik yung dating balingkinita nilang katawan. Kaya hindi mo masisisi pala ibang artista, no? Ayaw nila magkaroon ng anak. Kasi, masaya naman may anak, sister. So, meron namang iba, pero napabalik na nila, no? Yung kanilang balingkinitang katawan. Nga lang, gumastos sila ng katakot-takot. So, itong ating kalusugan ngayon, may tip tayo na hindi kailangan gumastos sa pamamagitan naman ito po, sinisimulan ko tubig. na. Ayan. So, inom tayo ng maraming tubig. Yeah, so ngayon po ay talagang pansinin natin sa ating kapaligiran na talaga pong maraming nagiging problema ang ganito, no? Katulad ni Katya. Hindi naman, may pag-asa. So, eto na nga, uminom ka ng tubig. So, ayan nga po, ito po ay nakakabawas pa ng gutom kapag uminom po tayo ng tubig. Ayon sa isang epidemiology ng mga doctors na talaga napag-aralan na ito. Kaya Katya, talagang napakahirap ipaliwanag yung kung bakit tayo nauuhaw, no? At kung tayo daw po nauuhaw at nakadama ng paggutom, ay talagang subukan daw natin na uminom tayo ng tubig. Tapos, ang gagawin daw po natin ay 20 minutes pala, hanggang 30 minutes daw po pala, na medyo obserbahan natin yung ating sarili kung gutom ka na. Kaya uminom ka ngayon, di ba maglalans na tayo mamaya? Uminom ka para di ka na maggutom. Para makatipid tayo, no? Di ka na makakumain. So, para pumayat ako. Oo, ayan. Mababawasan pa daw po yung ating calories. Kaya po dyan. At kasi ang mga tao ngayon kapatid, kapag nauuhaw, soft drinks ka agad, di ba? So, yun po ay masama. At ang nagiging resulta, diabetes. Yan. Tapos sabay yan ng kape. Sabay gano'n. Ay, masarap naman ang kape dito sa Figaro. Ito ay malinamnam, di ba? So, yan. Sponsor. Okay, commercial yan. So, yan po, no? At talagang nakakabawas po talaga yung calorie, no? Yung pag-inom ng tubig. Instead na yung soft drinks po, ang paraan ng pag-iinom mo, palitan mo na rin ng tubig. Di ba? Kaya Katya, ganun pala yun. So ako, actually, di naman ako, Horizon, mahilig sa soft drinks. Pero ang mahilig ako, alam mo kung ano? Kape! Ayan na nga yung caffeine. Alam so, mo ba? ito na pala yung replacement ko sa kape. Yes, kasi ang caffeine ay nagsisibil ng tinatawag na diuretic. May siyang nagiging sanhi ng dehydration. Ay, ganun ba yun? Kaya hindi mo napapansin na dehydrate ka. So, yun yun. Kaya, ang tao daw ay nauuhaw dahil nagkaroon ng dehydrated na hindi natin namamalayan. So, napakahalaga pala ang nutrients ng tubig. Kaya ang iba kasi boring dahil matabang, kaya hindi umiinom, no? At yan ay, dahil sa tubig, tayo ay gumagalaw ngayon. So, ibig sabihin parang itong tubig parang nagsisilbing cleansing na rin. Correct. Kaya, yes, kung kulang tayo sa tubig, ay talagang hindi tayo makakagalaw kung anong gusto natin galawin, no? At nakakatulong ito na mailabas lahat ng dumi sa ating katawan. So, tama ka na nag-dehydrate na rin tayo. So, cleansing pala, no? At nagdadala niya ng nutrition. Kaya pala pag inom ako ng tubig, after ilang minuto, mga 30 to 1 hour, CR na hinahanap ko.
Yun, Gabi nagsisisi ka lumalag. lang. Oo, subukan mo isang linggo water therapy ka lang. Ako, baka maging kasing sexy mo. At magiging maganda at makinis. At nagpapaayos pa yan ng temperature ng ating katawan. Talaga? Oo. Galing ah. Kaya Galing. daw ang tubig na ito, sister, nagdadala talaga yan ng nutrition sa atin. Kaya, Galing ng Diyos, ano? yes, talagang ganun katindi ang Diyos kagaling. Nagiging pasaway lang tayo kung ano-anong nilalagay natin. Dahil yung fluid retention pala, kapatid, ay tumutulong sa atin na maalis yan at mabawasan. At magiging normal yung ating pagtuluyan. Yun yung Ang sinabi ko tanong, kanina. gaano ba kadaming tubig? Oo nga, baka naman malunod na ako. Ayon sa mga expert nito, kapatid, may isang paraan dyan para mabilang kung gaano karaming tubig dapat ang inumin natin kasi baka malunod-lunod na tayo at mabawasan yung ating timbang sa pamagitan ng pagkuha nga ng siyempre, timbangin mo muna ang sarili mo, no? Para malaman mo. Okay. So, saka daw natin hatiin yan sa dalawa. So, Ganun. yung result daw nito ay dapat mong inumin yung tubig kada araw na merong 100 pound ang isang babae. Kailangan niyang uminom ng tubig na 50 ounces, no? Ounce, no? 50. Kaya mo yun? Sa math eh. Yan. Kaya mo yun Parang ang dami nga. kada araw. Kapag 100 pound ka, no? Dapat, Buti na lang hindi pa ako. oo. 100 pounds. So kapag Ay, oo. umabot naman ng 12 Parang abot ako dun ah. ounce naman ng tubig daw, 3 bote na dapat 500 millimeters or 16.9 na ounce po ng tubig ang iinumin mo. Baso, yung gano'n ba kadami yun? Mamaya Baso ng tubig. magko-compute nga Kaya, ako. kaya kung mas marami mainom ang tao daw ng tubig, parang nasa nilang benepisyo ng tubig. At yung pag-inom ng sapat na tubig, hindi daw po narapat sa tuwing summer lang. Kasi di ba ng mga tao, kung kailan tag-init sa kalang nainom ng tubig, no? At saka Mali minsan yun. napapansin ko, no, Horizon, pagka madalas yung pag-inom ko ng tubig, yung ano natin, yung pag-ihi natin, ano siya, yung mapusyaw. Ibig sabihin halos ang ihi mo, hindi dilaw, kundi parang ano siya, parang halos puti na rin. Yun. So, ibig sabihin talagang nalilinis, no? Tama. Kaya malaking tulong talaga. At mas lalo pala tayo iinom kapag tag-ulan eh. So hindi lang talaga yung summer. Pag kung kailan umuulan, mas dapat malakas tayo uminom ng tubig. Dahil prone tayo ng sakit dyan eh. Oo. Sipon, kung ano-ano, di ba? So, Tama. at hindi tayo nakakapag-exercise dahil nakakatamad dahil umuulan na. Kaya Oo the nga. more na marami tayong iniinom ng tubig, The more talaga na pong, yung na-exercise din tayo, na hindi natin namalayan at nag-cleansing yung ating katawan. So, yan po ay talagang, hindi natin rin namamalayan na tayo ay pumapayat at nasa pag-inom ng tubig. Kaya po ay talagang malaking bagay yan, may malaking benepisyo yan sa ating katawan, itong pag-inom ng tubig. Okay? Meron ka ba natutunan, Oo. sister? Mula ngayon, promise. Inom na ako ng maraming tubig. Naku, Ayan. mamaya May magko-compute komento na na ako. Oo, may komento na naman si Rose ko. Basahin mo nga anong sabi ni Miss Oy, Rose. happy morning po sa lahat ng mga taga-subaybay sa buong bansa. Mga OFWs, napakaganda ng topic na to. Ating pahalagahan ang ating kalusugan dahil yan lamang ang kailangan upang maipagpatuloy ang ating mga kinabukasan alang-alang sa mga pamilya at sa ating sarili. Umiwas sa mga nakakasakit, lalong-lalo na sa mga namasukan na walang alam kung ano at saan ang nakabubuti at nakakasama sa kalusugan nila. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Yan. Di ba? So, yan, Galing, nakakatawa ah. si, si Miss Rose ko. Talagang bahagi ka rin ng ating program. Oh, kasi parang matagal na yata kasi siya sa ibang bansa, no? So, naintindihan niya na kung anong hirap. Tama. Diba? Kaya mahalaga ang kalusugan. Speaking sa kalusugan, yung ating kaibigan na si Michael Ribaya, nakalabas na po sa Philippine General Hospital. At nagpapasalamat siya sa mga taga-RCDs na mga members nito dyan sa Japan. At talaga pong nag-donate itong si Cabrera Jennifer, si Agnes Cabog, Janiban, Janiban, Lynn Pacaldo Soriano, Lorna Pangan, Tacodoro, Tadocoro, Roman Abad Santos. Oy. Yung mga yun po ay nagbigay ng tulong sa ating kapatid na si Michael Ribaya. Kaya nagpapasalamat ko yung mag-asawa na kasama niya si John. So maraming salamat sa mga may mabubuting puso
Tapos, ito, nagbigay pala si Luis Portillo. Yan. Tapos, ang deadline daw po, January 23. Ngayon, araw, ang Ano yung deadline. deadline? Kasi nasa Japan sila. Okay. Nung grupo ng mga magkakaibigan doon na tumutulong dito kay Michael Rebaya, itong grupo ng R-Series, ay ngayong deadline kasi nga, isa ang magdadala ng Okay. donation. Galing Nakita Diba? mo yung pagkakaisa nila kahit na malayo. So, ibig sabihin, makikita mo yung ating mga kababayan, saan man silang panig naroon, hanggat kayang tumulong, ginagawa nila sa kanilang Ketularan munting nila paraan. itong RCB, no? At talaga Saludo po kami sa inyo. Maraming Happy salamat. morning. Yoro Pico Disu, ano yun? Oo nga. Ayan, no? May ibig sabihin yun. Yan, si Mau Garcia ang nangunguna dyan. Maraming salamat sa iyo. Pinapaabot yan check ng mag-asawang Ribaya. Ayan, so maraming salamat po. Okay, at part 2 tayo. Ang tabayanan niyo po maya-maya lamang yung ating balitaktakang Pampinas. At ang tawag dito yung ating napapanahong alam mo ba. Okay, at yan lamang po ang inyong lingkod at hindi pa tayo tapos, may part 2 po tayo, ang tabayanan niyo po, kasama si Miss Katya. Okay, happy morning! Happy morning.